una sa lahat, mabilis yung takbo ko. sigaw ang inabot ng isang driver sa nakaalitan niyang motorista sa viral video ito na kuha sa Quezon City. Sandaling lumakad ang lalaki palayo at pagbalik, may hawak ng pamalo. Dinuro pa niya ang driver gamit ang pamalo. Mali ka na nga, ipitilid mo. Sagot. Pero hindi pala yan ang unang insidente ng road rage na kinasangkutan ng driver. Ano ba ba, boss? Ano nga? Dati na rin siyang may sinigawang isang truck driver at pilit pinabababa dahil ginit-git daw siya. Ang iba pang detalye kaugnay sa balitang yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-15 araw ng Enero taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga po frontline na balita. Charter change o pag-amyenda sa saligang batas, prioridad na ng Senado. Habang sa Kamara, pinaiimbestigahan ng umano'y signature buying para sa People's Initiative. Dalawang transport group nagkakasa ng kilos protesta bukas kontra PUV modernization. Pero ang LTFRB hindi magpapatinag. Imbakan ng Kopra sa Alaminos, Laguna, mahigit 1.5 araw nang nasusunog. Isa pang sunog sa residential commercial building sa Malate, Maynila, kung saan 2 ang natrap. Sa pool sa video, ang pagtakas ng riding in tandem na pumaslang sa isang government official sa Lapu-Lapu City. Mga salarin, binayaran daw ng 75,000 pesos para pumatay. 7 taong gulang na babae sa Lucban, Quezon, natagpo ang patay sa loob ng kuweba. Ginahasa pa umano at tinabunan ng mga bato. Jano Gibbs gustong mag-public apology ang mga pulis na nagpakalat ng sensitibong video ng pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez. At mga bida na hit series na linlang na sina Kim Chiu at Paolo Avellino parehong tinamaan ng COVID. 3 viral video ng road rage ang kumalat online sangkot ang iisang motorista sa Quezon City. Ang lalaking notoryo sa away kalsada, pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mabilis yung takbo ko. Galit na kinompronta ng lalaking yan ang driver ng isang kotse sa Fairview sa Quezon City. Viral sa social media, ang video na yan kuha noong January 12. Sandaling lumakad ng lalaki palayo at bumalik na may hawak na pamalo. Pasensya na. Pasensya na ka ako. Kung nakamali ako, wala. Ang layo-layo naman, bro. Magot ka muna. Ang layo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na kung mabilis. Pasensya na po, kuya. Kahit humingi na ng pasensya ang mga sakay ng kotse, hindi nagpatinag ang lalaki at pinaiikot-ikot ang dalang pamalo. Nadahan mo ng away mo, oh. Kung gusto mo, sa enforcer na lang tayo. Sa enforcer tayo, mag-police na lang tayo. Tao sa tao. Eh, ba't po may dala po kayong gano'n? Kita kausap siya, kausap. Para iwas gulo, ang driver ng kotse umalis na lang. Police na lang tayo. Pero hindi pa pala ito ang unang beses na nasangkot ang lalaki sa away kalsada. Noong January 4, nag-viral ang video na ito, nakuha din sa Fairview, Quezon City. Isang kotse na may kaparehong plate number ang biglang huminto para harangan ang isang truck na nakagitgitan niya. Ano ba ba, boss? Ano nga? Ano? Galit na galit at nagsisisigaw ang lalaki. Pilit niyang pinabababa ang truck driver. Ano ka ba namin? Ginit-git ka ba? Umiwas na nga ako eh. Nagpalakad-lakad ang lalaki na tila hinahamon ng driver ng truck. Umiwas na lang ang driver at iniwan ang lalaki sa kalsada. Sa isa pang video na nag-viral, makikita siyang muli na hinarang isang passenger van at inaway ang driver nito sa Fairview. Binansagan namang boy ng Fairview ang lalaki. Away sila, oh. Nakalbo na naman, no?
May hawak ko. Ang traffic sector 2 ng Fairview, napanood na raw ang mga viral video pero wala raw silang magawa dahil wala naman daw nagrereklamo laban sa lalaki. Tumanggi na rin sila magbigay ng pahayag. Habang ang Land Transportation Office, pag-aaralan pa ang bagong viral video. Nauna na raw silang nagpadala ng show cause order kay alias Mangboy ng Fairview dahil sa pagharang nito ng passenger van sa Fairview. Muli raw sila magpapadala ng summon. Pero wala pa raw sila natatanggap na formal na reklamo sa mga motorista. Sinubukan pa namin kunan ng pahayag ng lalaking motorista sa mga viral video. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nasunog ang isang residential commercial building sa Malate, Maynila. 2 empleyado ang natrap. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Malaki na ang apoy sa residential commercial building na ito nang abutan ng mga otoridad sa Barangay 694, Malate, Maynila, pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Agad na tumawag ng mga bumbero ang mga taga-barangay habang sinusubukang apulahin ng apoy sa ground floor ng unit. Naroon ang opisina ng isang recruitment agency. Medyo malaki na sa loob eh. Pero marami na sila sa loob, may mga dala na silang, tapos meron kasi kaming fire water station dyan, tumulong naman, nagbigay ng tubig. Tapos yung fire extinguisher, malaking bagay. Mabilis na kumilos sa mga otoridad nang malamang may natrap na 2 stay-in na empleyado ng agency sa ikatlong palapag. Naglagay sila ng hagdan at matagumpay namang naisalba ang mga empleyado. Hindi naman nasugatan ng 2 pero nahirapan silang huminga sa tindi ng usok. Pagkagising ko po is sobrang na ng usok sa kwarto ko, then pumunta po ako sa kwarto ng kaibigan ko at saka sumigaw na po, humingi kami ng tulong. Naapula rin ang sunog makalipas ang kalahating oras, pasado 2:00 ng madaling araw. Wala namang napaulat na sugatan sa insidente. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy at kabuang halaga ng natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ito pang isang sunog, mahigit 1 araw nang inaapula ang sunog sa isang oil mill sa Alaminos, Laguna. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Malaking apoy ang bumungad sa maraming bumbero na rumesponde sa oil mill o gilingan ng langis at impakan ng kopra sa Alaminos, Laguna pasado 2:00 ng madaling araw kahapon. Tila hindi umuubra ang mga fire truck. Buti na lamang at hindi na ito kumakalat sa labas ng compound. Hanggang kaninang umaga, patuloy pa rin inaapula ang sunog. Kinailangan pa ng mga bumbero na gumamit ng special foam bilang pamatay sunog. Nagpahirap sa mga bumbero ang langis at iba pang fire hazard sa compound. Yan po ang unang-una po naming narespondihan kaagad. Lahat na magiging hazardous, yung LPG, yung mga bunker fuel nila, at saka yun pong finished product po nila. Kasi po once na nangyari po na masunog po yan, mas malaki pong disaster po yan sa atin. Kakalat po yan. Kwento ng isa sa mga empleyado ng nasunog na oil mill na si Erickson, posibleng sa isa sa mga makinang nagpoproseso ng kopra para gawing langis, nagsimula ang apoy. Nung nagmo-monitor ako ng mga machine, nakita ko may spark doon sa isang makina. Pag spark niya, may apoy na kasamang malaki agad. Nung time na yun, ang lakas ng hangin. May mga lapnos sa braso at mukha si Erickson. Sinubukan pa raw kasi nilang mga naka-duty nung oras na yun na apulahin ng apoy. Pero hindi na talaga kinaya. Medyo hindi na namin inabot kasi mataas ng pwesto. At sobrang lakas ng hangin. Ang bilis gumapang seconds lang. Ang bilis lumaki. Kanina, nakafocus na mga bumbero sa paghahakot ng kopra mula sa mga nasunog na gusali, saka inilalabas at binabasa. Hindi bababa sa 1,000 toneladang kopra ang nandito sa loob ng oil mill. Isa to sa dahilan kung bakit matagal apulahin ang sunog. Bukod kasi sa nagdudulot nito ng mas makapal na usok, mas mabilis nito nagliliyab kapag naiinitan. Contained o hindi na kumakalat ang apoy pero hindi pa makapagdeklara ng far out ang BFP. Maya't maya pa rin kasing sumisiklab ang maliliit na apoy. Siniguro naman ang pamunuan ng nasunog na oil mill na sumusunod sila sa lahat ng requirements ng pamahalaan lalo't 1 dekada na silang nag-ooperate sa lugar. Talagang kumpleto ang planta kasi hindi naman po matatayo ng planta na hindi kumpleto ang mga requirements. Kaso nga lang talaga, disgrasya. Pero dahil sa nangyari, hindi na raw papayagan ng Alaminos LGU na magtayo muli sa kaparehong lugar ang oil mill na nakapwesto lamang sa tabing highway. Oras na po para ilipat po sa tamang lugar
ang ganito pong klaseng industriya at hindi na po sa tabi ng mga makabagong hanap buhay. Inaalam pa mitsa ng apoy at kung may kinalaman dito ang nangyaring brownout sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 75,000 pesos ang kabayaran sa pagpaslang sa isang empleyado ng gobyerno sa Lapu-Lapu City. Inamin niya ng mga nahuling suspect habang ang mastermind tinutugis pa rin. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Pilit pang sinasalba ng mga rescuer ang lalaking ito habang nakahandusay sa kalsada sa Barangay Poblasyon sa Lapu-Lapu City noong gabi ng January 2. Pinagbabaril siya ng riding in tandem habang naka-duty sa palengke pero agad siyang binawian ng buhay matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Kinilala ang biktima na si Chris Siniza, Executive Assistant for Market Operations ng Lapu-Lapu City Government. Sa kuha ng CCTV, nasapol ang pagsibat ng mga salarin matapos ang krimen. Ito na ang naging susi para matukoy at maaresto ang mga sangkot. Noong January 9, kalabuso ang gunman at nagmamaneho ng motorsiklo. Naaresto rin ang 49 anyos na middleman umano sa krimen matapos siyang ikanta ng dalawang suspect. Di na muna pinangalanan ang tatlo habang gumugulong ang investigasyon. Tatlo pa ang tinutugis ng mga pulis kabilang ang mastermind na tinawag nilang ma'am. Itong mastermind natin is ay may isang unit siyang hinahawakan dyan sa public market. May mga vendor tayo dyan na allegedly hinihingan ng payola ng itong mastermind. Pag hindi ka nagbigay ng payola, is possible hindi ka makapagbebenta dyan sa loob ng market. 75,000 pesos daw ang ibinigay na presyo para patayin si Siniza. Posible rin daw na napag-initan ang biktima ng mga sindikato. Itong namatay sir is ito yung bago lang ni Mayor nga siya yung maglinis ng market. Considering may naririnig siyang mga bali-balita dyan na may mga pera-pera dyan sa public market kaya linagay siya dyan. Yun nga parang nabulabog yung buhay-buhay nila. Depensa ng mga nahuling suspect na pag-utusan lang sila ng kanilang ma'am. Humihingi ako ng dispensa. Isa rin akong biktima sa pangyayaring ito. Kumanta ako para ipakita na malinis ang aking konsensya. Initusan lang nila ako na maghanap. Sumunod lang din ako dahil sa utang na loob. Dahil sila kasi ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng trabaho dyan. Inihahanda na ang pagsasampa ng kasong murder laban sa mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Humingi ng public apology sa PNP si Jano Gibbs kaugnay sa pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez. Pinatutsyahan din ng aktor ang mga nagpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pagkamatay ng kanyang ama. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. Napaluhan na lang ang aktor na si Jano Gibbs nang humarap sa media kaugnay ng pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez noong nakaraang buwan. Hindi rin maiwasan ni Jano na murahin ang mga vlogger na nagpakalat daw ng mga malisyoso at maling headline tungkol sa umunoy pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng kanyang ama. I think that's the better statement. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. Mag-iisang buwan na mula nang matagpo ang wala ng buhay ang veteranong aktor sa kanyang bahay sa Quezon City. Pero matindi pa rin daw ang tromang kinahaharap nilang mag-anak. Bukod sa nailantad sa lahat ang pagkamatay ni Valdez, kumalat pa online ang video ng kanyang mga labi. Nakuha ng pulis mula Quezon City na rumisponde sa crime scene. Pati ang kanyang sinumpaang salaysay, maging ang mga larawan ng kanyang pagsasailalim sa gunpowder test, kumalat sa social media. Bing texted me that the statement, the full statement, and including our address and my full statement of the pangyayari was circulating already. Nagli-leak na. So, same day pa lang yun. So I told the police I was with, sabi ko, ano to? Sabi ko, ang sagot sa akin, ako sir, hindi natin may iwasan yan eh. Kasi pinapasa talaga namin sa mga superiors at sa iba-ibang ano. Malagim na nga yung nangyari sa amin.
yung actual na pangyayari, malagim na. Dinoble pa nila. Hindi pa raw natapos doon. Binalikan pa siya umano ng mga pulis 9 na araw matapos matagpo ang patay si Valdez. Isa raw sa mga gustong ipagawa sa kanya ng pulis ay isadula ang naabutan nila sa crime scene. They text to retrieve the slug of the bullet. Hindi nyo na gawa yun nung araw na yun? Tapos, hinihingan pa nila, pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Nag-process na tayo eh. Days after, tuloy pa rin. Lumabas na yung report. Binigay na sa akin, pinadala na sa akin nung ano. Wala po kaming statement nung kasambahay. Ha? Anong ginawa nyo nung processing? Wala lang, nanood lang, gano'n. Para sa kanya, kitang-kita raw na sumablay ang pulis sa paghawak ng kaso. Kaya ang hinihingi ng pamilyang naiwan ni Valdez, public apology mula sa PNP at sa mga pulis na may direktang pananagutan sa investigasyon. Paglilinaw naman ni Jano, hindi na sila magsasampa ng kaso. Pero magsilbi raw sana itong panawagan sa lahat na igalang ang dignidad ng sinumang nagdadalamhati sa pagpanaw ng mahal sa buhay. Pag nag-file kami and stuff, I will have to reenact again, ikukwento ko na naman and mas trauma pa. Have we forgotten to be kind? Have we forgotten to be decent human beings? Yun lang naman po ang sinasabi ng pamilya. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5 ang PNP at Quezon City Police District tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagpositibo sa E. coli bacteria ang water sample mula sa 10 establishmento at bahay sa Baguio City, habang ang tinamaan ng diarrhea sa lungsod nakitaan ng 2 uri ng virus na unang beses palang naitatala sa ating bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Sa nilabas na resulta ng water analysis ng Baguio City Health Services Office, 10 sa mga kinunan ng water samples ang nakitaan ng E. coli na isang uri ng bakterya na nagdudulot ng diarrhea o food poisoning. Karaniwan itong nakikita sa dumi ng tao o hayop. Kinuha ang mga water sample sa 6 na water stations, 3 kainan at 1 bahay sa lungsod. Ang mga establishmentong nagpositibo sa bakterya, pinahinto muna ang operasyon. Stop muna. Anyway, it's 24 hours of cease and desist order po. We will ask them to we will get another samples. Sa inilabas naman na resulta ng stool analysis ng Research Institute ng Tropical Medicine sa mga nagkadayariya, 5 sa 10 samples ang positibo sa sapovirus at norovirus. Ayon sa City Health Services Office ng Baguio, ang mga virus na ito ang rason ng stomach flu o gastroenteritis sa Estados Unidos at Canada, lalo na tuwing taglamig. Ito ang unang documented case na nakita ang virus sa Pilipinas. It can be transmitted through my hands and then I put them on my mouth and it can transmit. Otherwise, they can also be transmitted through touching tables or itong mga surfaces. And once you get hold of this and you put on your mouth, then you can transmit it. Patuloy pa ang pagkumpirma kung ang 2 virus nga ang sanhi ng diarrhea outbreak sa Baguio. Dahil naglabas na resulta ng water sample, may ilang water station ang nagpaskil ng negative test result nila para makahikayat ulit ng parokyano. Para makita nila na pasado yung tubig, para sigurado dun sir. Nauna na ring sinabi ng City Health Office na pababa na ang kaso ng gastroenteritis sa Baguio. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Prioridad na ng Senado ang charter change o pag-amyenda sa batas. Yan ay matapos daw sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. This is to avert a constitutional crisis between the House of Representatives and the Senate, and to make it clear that there are no other planned provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature.
Mismong si Senate President Mig Zubiri ang naghain ng resolusyon ngayong araw sa Senado para sa paggulong ng charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Kasunod yan ang issue sa People's Initiative na isinusulong ng ilang kongresista bilang paraan ng pagbabago ng konstitusyon. Kabilang sa pinaamyenda ng mga nasa likod ng People's Initiative ay pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara. Bagay na mariing tinututulan ng mga senador ayon kay Zubiri. Oras kasi na pag-iisahin ang boto ng Kamara at Senado sa Chacha, tuluyang mawawala ng boses ang 24 na senador kumpara sa mahigit 300 kongresista. Alam mo, lahat ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and Senate, paano natin maipapasa yung mga batas natin? Nang malaman ni Zubiri ang tungkol sa pirmahan para sa People's Initiative, humingi siya agad ng hiwalay na meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive. He even said na, and I thank the President for this, because he even said na, dati ako senador. Bilang dating senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado. Nagharap din daw nung nakaraang linggo si Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ng Chacha. Nitong January 11, nagkaroon muli ng meeting ang mga lider ng Senado at Kamara kasama si PBBM. And ang sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt. So that was the position of the President. Dahil dyan, prioridad na ng Senado ang charter change. Sa resolution of both houses number 6 na nilagdaan nila Senate President Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Senator Sonny Angara, malilimita lamang sa edukasyon, public services at advertising sa ilalim ng economic provisions ang aamyendahan. Hindi naman daw bubuksan sa foreign ownership ang mga lupain ng bansa. Sigurado rin si Senate President Zubiri na kung lilimitahan lang sa economic provisions ang aamyendahan sa saligang batas, makakakuha sila ng sapat na boto o 18 senador para maipasa ito. Pangako rin ng liderato ng Senado, walang gagalawin sa political provisions ng ating konstitusyon at lalong hindi raw pag-uusapan ang term extension sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Ang tanong, payag ba si Speaker Romualdez na ang tanging gagalawin sa konstitusyon ay ang ilang economic provisions lang? Well, ang binabanggit niya palagi, dyan lang naman siya gustong mag-amend dahil sa economic provisions. Umaasa rin daw sila Zubiri na ngayong mismo ang Pangulo na ang nagsabing Senado ang manguna sa diskusyon ng Chacha ay matitigil na ang pagpapapirma para sa People's Initiative. Paliwanag ni Zubiri, hindi magko-convene ang joint session para sa charter change. Hiwalay na pag-uusapan ng Senado sa pamamagitan ng Subcommittee on Constitutional Amendments ang mga probisyong aamyendahan sa konstitusyon. Si Senator Sonny Angara raw ang napili na mamuno ng subcommittee at hindi si Senator Robin Padilla kahit siya ang chairman ng nasabing komite. Oras daw na hindi pumayag si Padilla na iba ang manguna sa usapin sa charter change. Baka bumuo na lang daw ng Committee of the Whole kung saan lahat ng senador ay sasali sa diskusyon. Inaasahang magsisimula ang diskusyon ng Senado sa Chacha ngayong buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Approve naman sa liderato ng Kamara ang pangunguna ng Senado sa pag-amyenda ng konstitusyon. Pero ang ilang mababatas, pinaimbisigahan ng mali signature buying para sa charter change. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang aksyon ng Senado sa pag-amyenda ng saligang batas. Nitong umaga, naghain ng resolution of both houses si mismong Senate President Juan Miguel Zubiri para sa pagtutulak ng pagbabago sa economic provisions ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Ibig sabihin, 3/4 ng boto ng Kongreso ang kailangang manaig para maipasa ito. Ayon kay Romualdez, hindi lang napapanahon kundi kailangan na ang proposed amendments para makamit ang kabuuang potensyal ng ekonomiya at maging mas competitive. Ang pag-amyenda aniya sa konstitusyon sa pamamagitan ng CONAS ay pagpapakita ng commitment ng Kongreso sa demokrasya at participatory process.
Senyalis din daw ito ng pagkakaisa o unity at iisang layunin. Alinsunod din aniya ito sa mga pangarap ng nagtutulak ng People's Initiative. Pero kasabay ng pag-usad ng pagsusulong ng charter change, pinaiimbestigahan ng Makabayan Bloc sa pangunguna ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang umunoy pirma kapalit ng ayuda o signature buying at paggamit daw sa pondo ng bayan para sa People's Initiative. Meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AX. O, di ba? Kasunod ito ng pag-ugong na pinapipirma sa petisyon ang ilang botante kapalit ng pagsasali sa kanila sa AIX, MAIP at TUPAD program na pasok sa social services. Nakitaan ng Makabayan Bloc ng pagtaas ng alokasyon ng mga programang ito na hawak ng DSWD, DOH at DOLE sa General Appropriations Bill hanggang sa General Appropriations Act. Mula kasi sa National Expenditure o hiling na pondo para sa AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation DSWD na mahigit 19 billion pesos, lumubo sa higit 34 billion pesos ang naaprubahang budget. Sa MAIP o Medical Assistance for Indigent Patients ng DOH naman, higit 22 billion pesos lang ang hiniling pero nasa 58 billion pesos ang lumusot na budget. Mula naman sa request na 13 billion pesos, pumalo sa 29 billion pesos ang approved budget para sa TUPAD o tulong panghanap buhay sa ating displaced workers ng DOLE. Marami na rin daw silang nakuhang report mula sa iba't ibang lugar ng signature buying sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Rizal at Tarlac. Siyempre, gusto rin naman nating magkaroon ng dagdag na mga ayuda sa ating mga kababayan. Pero kasi ito yung ipinapangako doon sa pagpapapirma. And then, siyempre patatawag din natin. Sa resolution, nandyan din yung grupong pirma. Kasi gusto nating malaman saan ba nanggagaling yung kanilang pondo. Pero pangamba ni Castro, maaaring deadmahin ang kanilang resolusyon lalo't liderato ng Kamara ang nagtutulak ng pagbabago sa konstitusyon. Nauna nang iginiit ng mga nadadawit na ahensya na wala silang kinalaman sa umano'y signature buying. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naalarma si PNP Chief Benamin Acorda Jr. sa mga nawawalang dokumento ng mga pulis na may hinaharap na kaso sa Metro Manila. Baka raw nangyayari rin yan sa mga probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Inutusan na ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ang Police Regional Units na i-review o tingnang muli ang kanilang mga record. Kasunod yan ang pag-amin ni Acorda na mismong siya ay naaalarma sa mga nawawalang dokumento ng mga pulis sa National Capital Region Police Office o NCRPO na nahaharap sa iba't ibang kaso. Posible raw kasi na hindi lamang sa Metro Manila nangyayari ang nawawalang dokumento ng mga pasaway na pulis. Most likely, there are, yan ang titingnan natin. We are assuming meron din sa ibang region. And I'm encouraging all other regions to review and check on their system or in their records kung may mga similar incidents. Sabi ni Acorda, bahagi yan ng paglilinis sa hanay ng PNP. Alarming yun. Because if you see, part of our focus agenda is integrity enhancement. And kasama siya is cleansing natin and imposing the right penalty. Kaugnay niyan, kinumpirma ni General Acorda na nasibak na sa serbisyo noon pang Disyembre si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Si Abong ang pulis na nagpaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City noong Nobyembre. Well, as of this date, na-serve na sa kanya yung dismissal order. Ibinigay ni Acorda mga update na yan ng pangunahan niya ang pagpapasinaya sa mga bagong equipment ng PNP sa Camp Crame. Umabot ng 485 million pesos ang halaga ng mga bagong gamit ng PNP sa ilalim ng Capability Enhancement Program nito. Kabilang na dyan ang 143 units ng 4x2 patrol jeep at 16 na motorsiklo. Bumili rin ang PNP ng higit 3,000 9mm pistols, 406 na monocular, mahigit 2,600 na tactical vest at lagpas 8,000 na raincoat. Makakatulong daw mga bagong equipment sa pagsiguro ng seguridad, lalo na sa mga matataong lugar at tourist destinations.
Ibinida rin kasi ng PNP na ayon sa American Analytics Company na Gallup, pangatlo ang Pilipinas sa pinakaligtas na bansang bisitahin sa Southeast Asia ngayong taon. I gave instructions also already to our quad staff to make it sure that yung naging criteria for safe country is considered. Muli namang pinasinungalingan ni Acorda mga haka-hakang may destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa hanay ng PNP. I don't know where that word or that rumor of destabilization came from. Hindi rin daw totoong bawal pumasok sa Camp Crame ang mga retiradong police officials. There's no issuances on that and there's no basis for us to prevent them from coming here. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, kulay sa ilang palengke sa Metro Manila, bagsak presyo pero posible pa raw tumaas. LTFRB manghuli raw ng mga papasadang jeepney driver na hindi membro ng kooperatiba simula Pebrero. At Kim Chu, may nireveal sa teleserye version ng hit series na Linlang na mapapanood dito sa TV5. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pasado na bukas ang malawakang kilos protesta ng grupong Piston at Manibela kontra PUV Modernization Program. Pero tinabla sila ng kapwa nila Transport Group. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Tanghali kanina na magtigil pasada at gumarahe sa gilid ng kalsada ang mga miyembro ng Piston at Manibela sa Iloilo. Yan ay para iprotesta ang nakatakdang pag-revoke sa prangkisa ng mga hindi nagpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Dito sa Metro Manila, mukhang ganyan din na magiging eksena bukas dahil nakatakdang magmarcha mula sa UP Diliman papuntang Menjola ang mga miyembro ng Manibela at Piston. Ang hiling nila, temporary restraining order mula sa Korte Suprema at tuluyang pagbasura sa PUV Modernization Program. Pinakalayunin ng protesta una ay panawagan natin kay BBM na baguhin niya yung kanyang statement na sinasabi nga na hindi na tayo papayagan na makapag-stay o makapag-renew ng ating mga prangkisa. At siyempre, ang pangalawa rito ay nag-ano rin tayo na sana ay maglabas ng TRO ang Korte Suprema batay do sa ipinail natin. Paglilinaw ng grupo, walang tigil pasada bukas. Pero tansya nila, posibleng umabot sa 10,000 tsuper ang lalawak sa caravan sa NCR pa lang, habang 100,000 naman nationwide. Kaya ang mga otoridad naninigurado pa rin. What we don't want to happen is there will be paralysis of transportation natin. So isa sa mga considerations natin yan, we'll be exercising maximum tolerance. We will be deploying accordingly. Kung merong tutol sa modernization program, meron din namang pabor. Ngayong araw, naghain ng sarili nilang motion to intervene sa Korte Suprema ang ilang transport groups na sumusuporta sa modernization program. Tutol sila sa hinihinging TRO ng Piston. Sabi ng mga grupong Pasang Masda, Akto, Eltop at Altodap, maayos naman ang sistema ng programa. Hindi rin daw totoo na may nananamantala sa franchise consolidation at maliit ang kita sa mga kooperatiba. Ang mga operators affected po ang magkakasama dyan. In short, sila po ang may-ari ng korporasyon, sila mismo ang magpapatakbo ng kanilang negosyo. Walang third party na mag-i-intervene dito. Sila rin po yan. Wala pa ibinababang utos ng Korte Suprema at wala pa rin ibinababang resolusyon ng Kongreso na nagmumungkahi sa Malacanang na itigil na muna ang programa. Kaya sa ngayon, tuloy pa rin ang deadline ng LTFRB sa mga operator driver na hindi sumali sa anumang kooperatiba na hanggang sa katapusan ng Enero na lamang sila pwedeng pumasada. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa kabila ng pagtutol ng ilang transport group na nindigan ng LTFRB na wala ng atrasa ng PUV Modernization Program. Kaya simula sa Pebrero, huhulihin ng mga papasadang hindi naman sumali sa consolidation. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bilang na ang araw ng mga jeep na hindi sumali sa consolidation ng PUV modernization dahil huhulihin na sila pagpatak ng February 1.
Sa ilalim kasi ng PUV Modernization Program, automatic nang nirevoke ang prangkisa ng mga jeep ngayong taon na hindi nagpalista sa consolidation. Binigyan lang sila ng palugit hanggang katapusan ng Enero, kaya ituturing na silang kolorum sa susunod na buwan. We will have a random check ng mga jeepney. Titignan po namin yung kanilang papeles. Pangalawa po, eventually we will be issuing stickers sa mga, parang yung nakikita po ninyo sa pinapaskil ng LTO para ma-determine po namin kung yung isang jeep ay miyembro po ng isang consolidated entity. Sa pinakahuling datos ng LTFRB, 76.6% na ang mga jeep na bahagi ng consolidation sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, higit 97% na ng mga rehistradong jeep ang umanib sa mga kooperatiba o korporasyon. Pero madalas itong pabulaanan ng mga tutol sa programa. Sagot naman ng LTFRB, hindi misleading ang hawak nilang numero. Naging transparent daw sila, kaya nga kumpiyansa ang Pangulong Bongbong Marcos na ituloy ang modernization program. He was very confident in saying, hindi na tayo mag-extend. Sinabi rin po niya, kailangan na natin to ibigay sa ating mga mananakay sa mga commuters. Pero paglilinaw nila, walang basehan ang pangamba ng ilan na aabot ng 50 pesos ang pasahe oras na maisakatuparan nito. Ngayon daw kasi ay meron na ring bumabiyahing modernized jeep, pero 2 piso lang naman ang itinaas nito kumpara sa traditional jeep. Any adjustment in fare, whether ho pataas o reduction po, dadaan ho talaga sa LTFRB. Kami ho sa LTFRB ang magsasabi ho kung ano ang minimum fare po at ano ang percentage of increase per succeeding kilometers. Hindi rin daw problema ang mga rutang mawawala ng mga papasada dahil sasaluhin ito ng mga kooperatiba. Magdamagan din daw ang magiging biyahe sa kada ruta dahil 3 shift ang paghahatian ng mga tsuper. Kaya siguradong hindi mawawala ng masasakyan ng mga commuter, lalo na ang mga nagtatrabaho sa graveyard shift. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Aabot sa 40 motorista ang nahuli dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA busway sa Makati City. Karamihan sa mga nahuli ay mga motorsiklo, taxi at ilang pribadong sasakyan. May mga nahuli ring empleyado ng Land Transportation Office at Department of Transportation. Pinagmulta ng 5,000 piso ang mga nahuling driver. Tumanggi na silang humarap sa kamera. Pero karamihan sa kanila, alam daw na bawal dumaan sa busway. Bukod sa mga pampasaherong bus na nag-ooperate sa busway, tanging mga emergency vehicle at mga otorisadong government vehicle lang ang pinapayagang dumaan dito. Ramdam na rin sa Metro Manila ang bagsak presyo ng gulay mula sa Benguet. Pero hindi pa tiyak kung magtutuloy-tuloy ito dahil tumataas na ulit ang presyo ng mga gulay. Nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Sa mga mahilig mag-chapsuy, sulitin na ang pagluluto. Nagsimula ng ibenta ng bagsak presyo ang mga sangkap nito sa palengke. Sa Dagonoy Market sa Maynila nga, higit 100 piso kada kilo na ang tapya sa presyo ng ilang gulay. Ang repolyo nasa 60 pesos per kilo na lang ngayon mula sa dating 200 pesos. 40 to 60 pesos ang ibinaba ng pechay bagyo at carrots. 180 hanggang 300 pesos naman ang bawas presyo ng broccoli at lettuce. Kaya sumigla ang bentahan ng ilang gulay. Siyempre, yung masisave ko rito, mabibili ko pa ng ibang katulad ng kamates or ano pa. Mas bumaba pa sana. Dahil sa ngayon, ang hirap ng pera. Pero pangamba ng ilang tindero, baka sandali lang yan. Lalo't nagsimula na raw tumaas ang kuha nila sa supplier ng ilang gulay sa norte dahil sa posibleng epekto ng malamig na panahon. Kaya kung sobra-sobra raw ang supply, dalhin na sa mga palengke ang murang gulay. Bakit hindi? Panindayin. Babalik din naman pera namin doon. Binibenta nga makakabili pa ang tao ng mababang gulay. Diretso na nila dito kasi may mga pa dyan, sindikatong kikita dyan. Siyempre, papatungan nila yan. Pero giit ng Department of Agriculture, walang oversupply ng gulay at normal pa ang sitwasyon sa ngayon. Yung last quarter, nagkaroon naman ng increase dahil wala halos bagyo. Yung first 3 days, hindi ganun kadaming umakyat na biyahero doon sa ating trading post. So after that ay bumalik na uli sa dati kasi talaga naipit. Nag-normalize na yung situation at least sa La Trinidad.
Sa ngayon, inutusan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na bilhin ng Food Terminal Incorporated ang ilang murang gulay mula Baguio at ibenta sa Kadiwa Centers. Magtatayo rin ang ahensya ng 4 na cold storage facilities o chiller na pwedeng pag-imbakan ng mga gulay para maiwasan ang taunang problema sa oversupply. Kung bumababa ang presyo ng gulay mula norte, tumataas naman ang mga gulay Tagalog o yung galing Calabarzon. 10 hanggang 30 pesos ang itinaas ng presyo depende sa klase. Ayon sa ilang tindera, kaunti ang dating at pangit pang kalidad ng ilang gulay kaya mataas ang presyo ng ampalaya, pechay Tagalog, talong, kamatis at sitaw. Kasabay ng kaliwat ka ng problema sa gulay, bubuo ang DA ng Logistics Office para tugunan ang distribusyon at gumawa ng research at inventaryo sa mga produkto. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Bumagsak ang temperatura sa Hates City ng Pilipinas, ang Tuguegarao City. 18 degrees Celsius ang lamig dyan kanina. Pinakamababa yan ngayong taon at ngayong amihan season. Bihira ang paglamig sa lugar na siyang may hawak ng record para sa pinakamainit na temperatura sa bansa. Naitalayan sa 42.2 degrees Celsius noong 1912 at 1969. Bukod sa Tuguegarao, nakangangatog din ang lamig sa ilang pang lugar sa bansa. Sa Baguio, bumagsak sa 13 degrees ang temperatura. Sinundan yan ng Basco, Batanes, Tanay Rizal at Lawag City sa Ilocos Norte. Malamig din sa Malaybalay sa Bukidnon at Abukay, Bataan sa 20 degrees Celsius. Ang malamig na panahon ay epekto pa rin ng amihan. Pero dahil sa pagbangga nito sa easterlies o mainit na hangin mula Pacific Ocean, mayroong shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Ang resulta, makulimlim na panahon na may kalat-kalat na ulan sa Southern Leyte, Caraga, Northern Mindanao at Davao Region. Uulanin din ang Cordillera at Cagayan Valley, gayon din sa mga probinsya ng Aurora at Quezon at Bicol Region. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pasabog na showbiz balita ngayong Lunes. Online lang nakadalo matapos magpositibo sa COVID-19 ang lead stars ng hit series na linlang na sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa MediaCon ng kanilang much-awaited free TV premiere. Gayunpaman, excited pa rin nilang ibinahagi ang ilang dapat abangan sa TV version ng kanilang serye. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Billenario. Walang iyak na talagang malantikang babae ka. Ha? Kung akala nyo'y napanood nyo na ang lahat, mamahalin, hindi mo ako mabigyan ng anak. Kung hindi kita mabibigyan ng anak, hindi ka magkakaanak sa kahit na sinong babae. May itotodo pa sa mga eksenang hindi pa aawat sa teleserye version ng hit series na linlang na malapit nang mapanood sa TV5. Present sa MediaCon sina Reyes Matias, Directors FM Reyes at Jojo Sagin, miyembro ng creative team, at si Diamond Star Maricel Soriano. Ang lead stars naman na sina Kim Chiu at Paolo Avellino naka-zoom matapos magpositibo sa COVID-19. Pero ganun pa man, give na give pa rin si Kim sa excitement para sa nalalapit na TV premiere ng kanilang serye. Kwento nga ni Kim, maraming pasabog ang TV version na hindi ipinakita sa online release ng proyekto last year. Sa Prime, hindi siya masyadong na-explain kung bakit niya ginawa yung mga bagay na yun. But this time, sa teleserye version, this is the longer version. So dito nyo mas maintindihan. Si Paolo Avellino naman na gumaganap na Victor, mas lumalim daw ang pagtingin sa role bilang ama at asawang pinagtaksilan. Malapit talaga sa puso ko lagi, lalo pag gumagawa ng mga ganitong eksena dahil nararamdaman ko yung sarili ko bilang tatay talaga. Speaking of redefining moments, natanong si Kim Chiu kung handa na ba niyang buksan muli ang puso matapos ang hiwalayan nila ni Zian Lim. Oo naman, hindi man sa ngayon muna. Pero hopefully in the next months to come, marami namang kayang magbigay ng love and willing naman akong tumanggap. Wow! And basta
Kasali sa buhay yun. Kasali sa buhay yun. So, i-embrace natin lahat. Pangiti-ngiti lang si Paolo sa Zoom habang sinasabi ni Kim ang tungkol sa pag-ibig. Maraming fandom na Kim Pao ang siniship na talaga ang dalawa. More of them dahil after Linlang, mapapanood din sila sa isa pang proyekto. Ang adaptation ng Korean series na What's Wrong with Secretary Kim. Pero for now, abangan ng Linlang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Ito pa nga, matipid pero makahulugan ang mga sagot ng aktor na si Jericho Rosales kaugnay sa estado ng relasyon nila ng misis na si Kim Jones. Sa isang event itong weekend, iginiit ni Echo na hindi talaga siya gaanong nagsasalita tungkol sa kanyang relasyon. Dagdag pa niya, amazing ang kung anong meron sa kanila ngayon ng misis. Yun nga lang, nang matanong kung friends pa sila ni Kim, no comment lang ang kanyang naging sagot. Ilang linggo ng usap-usapan na tila on the rocks ngayon ang kanilang pagsasama ng misis. Matagal na kasi silang hindi nakikitang magkasama in public. Yeah, no comment. No comment. What Yep. were you choose not to comment about? Because it's not the place. Yeah. I never really talk about my relationships, and we're happy, we're good. Kim and I are amazing. We're fantastic. Is it friendly, no? Is your friends with her? Susunod, ilan sa dandaang OFW na nawala ng trabaho sa New Zealand pinalalayas na dahil walang pambayad sa renta. Grade 2 student sa Lukban, Quezon, ginahasa, pinatay at inilibing sa kuweba. At isa ng Senyor Santo Niño magkasunod na pinagdiwang sa Cebu at Davao. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sumaklolo na ang Philippine Embassy at Filipino community sa mga Pinoy na nawalan ng trabaho matapos magsara ang isang kumpanya sa New Zealand. Ang iba kasi sa kanila pinalayas na dahil wala ng pambayad sa renta. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Mag-iisang buwan nang walang trabaho ang construction worker na si Ijun sa New Zealand. Isa siya sa 500 OFW na apektado nang mabangkarote ang pinapasukan nila na LA Group of Companies noong Disyembre. Hanggang ngayon wala silang mapasukang trabaho, kaya said na raw ang ipon niya dahil sa mga bayarin. Alam mo naman, daming bayaran dito every week. Every week yung bayad dito kasi kaya nga every week yung sahod, every week din yung mga bayaran sa bahay, sa kotse, sa mga grocery, tapos bigla na lang nagsarado sila kaya medyo kinapos kami dito sa Wellington. Sa bahay pa lang 650 New Zealand dollars na o lampas 22,000 pesos kada linggo ang renta nila. Kahit hotel worker ang misis niya, kulang na kulang ang kinikita nito. Ganito rin daw ang kalbaryo ng ilang Pinoy roon. Homeless na sila, walang nang babayad sa bahay. Doon na sa kotse. Doon na kasi pinalayas na daw sila sa kanilang may-ari ng bahay kasi hindi na makabayad. Sa ngayon, may mga grupo at individual namang tumutulong sa mga OFW na nawala ng trabaho para kahit paano'y madugtungan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Through our kababayan din na nakita yung sitwasyon, nagme-message sila sa akin. Actually, meron pa nga ditong nag-deliver ng ngayon ng mga noodles at mga canned goods. Pero ibang lahi naman sila. Thailander at saka mga Kiwi. Sabi naman ng Embahada ng Pilipinas sa Wellington, umakyat na sa 457 Pinoy ang nawalan ng trabaho mula nang magsara ang LA Group. Lahat sila nakatakdang makatanggap ng $600 o mahigit 33,000 pesos na tulong pinansyal ngayong linggo. Of this number, we have disbursed as of last Friday, 180 financial assistance to 180 kababayans.
Bukod sa mga ayuda, may 6 na kumpanya na rin daw ang interesadong kunin ang mga Pinoy na nawalan ng trabaho. Bibigyan din ng extension ang 40 araw na palugit na pwede silang manatili sa New Zealand. They will help facilitate the variation of the visas to allow workers to, first of all, have time to look for new employment. And isa-shorten nila yung usual na processing time to have the visas converted to reflect their new employers. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Umarangkada na ang inaabangang Sinulog Festival sa Cebu City nitong weekend. Pati sa Davao City, dumagsa rin ang mga deboto na nakipista para kay Senyor Santo Niño. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Dinagsa ng mga deboto ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City sa ika-56 na kapistahan ng Senyor Santo Niño ngayong araw. Ang ilang deboto, kanya-kanyang bitbit ng kanilang imahe ng Batang Jesus. Agaw pansin pa dahil binihisan nila ng makukulay na damit. Ang pamilya Cepeda, 3 imahen pa nga ang dinala. Oh, yearly ginamo nga dinala. Oo, taon-taon talaga namin panata dito sa Shrine Hills. Utang na loob namin sa aming buhay. Malaking tulong talaga sa amin si Senior Santo Niño. Balatian na mo, sir. Ang aming mga karamdaman ay ipapadalangin namin kay Senior Santo Niño. Meron din siyang sagot, gagaling din kami. Bukod sa pagpapabasbas sa mga imahe ng Santo Niño, mahaba rin ang pila sa pahalik kanina. May idinaos pang misa. Ang ibang deboto naman, nag-picnic na rin sa shrine matapos magsimba at sinamantala ang quality time kasama ang pamilya. Sa dami ng tao, mahigpit ang seguridad. May mga pulis na nakabantay at bawal ipasok ang matutulis na bagay, tent, mga drone at iba pa. Bago naman sa Davao, una nang umarangkada ang Sinulog Festival sa Cebu nitong weekend. Napuno ng makukulay na dancers ang mga kalye sa Cebu City nang magpasiklaban ng 18 kalahok sa street dance competition. Hindi nawala ang patalbugan ng props at costumes, pati na ang pagparada ng makukulay na float. Pero sa gitna ng selebrasyon, may mga hindi naman natuwa nang mag-viral sa TikTok ang Sinulog dance beat pero ibang steps. Kaya ang pamunuan ng Basilica Minore del Santo Niño nagkomento na rin. The appropriateness of an action or action, hopefully ma-remind natin sa sarili natin na Sinulog is an offering to Santo Niño, that appropriateness must be considered. Bukod sa simbahan, sinita rin ng Bangsamoro government ang dancing contingent ng Cebu Technological University. Tinawag nitong insensitive at hindi akma sa okasyon ang pag-perform ng singkil na isang tradisyonal na sayaw ng mga Maranao. Agad namang humingi ng paumanhin ng universidad at nangakong magsasagawa ng internal review sa nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, simbolo ng debosyon at paniniwalang Kristiyano-Katoliko. Yan ang Santo Niño. Pero paano nga ba nagsimula ang debosyon para sa Santo Niño? Ayon po sa mga historian, taong 1340 pa lang, may mga nililok ng mga imahe ng Batang Jesus sa Asturias sa Espanya. 2 siglo ang lumipas. Dinala naman ang nasabing imahen sa Pilipinas ni Ferdinand Magellan noong 1521. April 14, sabay sa pagbibinyag ng tropa ni Magellan sa hari ng Sugbu o Cebu ngayon na si Raha Humabon. Iniregalo naman ang 15 sentimetrong estatwa ng Santo Niño sa misis ni Humabon na si Hara Humamay. Sa ilang pong mga tala, 1565 sinasabing sa pagbabalik ng mga Kastila, nahanap ni Adelantado Miguel Lopez de Legazpi ang naturang Santo Niño na sinasamba sa isang kubo na tila isang anito. Inaalayan pa raw ito ng mga bulaklak. Patunay raw ito na tuluyan ng niyakap ng mga Pilipino ang Katolisismo. Ang paghahalo ng paraan ng pagsambang ito ay tinatawag naman na folk Catholicism. Kasama ang sikat na Magellan's Cross. Ang imahe na yan, ang Santo Niño, ang itinuturing na
oldest surviving Catholic relic sa bansa. Kaya naman, todo ang pag-iingat dito ng simbahan. Bukod po sa matinding seguridad, nakalagay rin ito sa isang bulletproof glass sa Basilica Minore de Santo Niño sa Cebu. Tulad ng iba pang mga imahen, may mga ibig sabihin po ang lahat ng mga elemento sa itsura at pananamit nito. Sa isang artikulo sa Cultural Center of the Philippines, sinasabi na nakataas na pang benediksyon ang kanyang kamay habang may hawak na isang scepter ang imahen na simbolo po ng hustisya. May hawak namang isang orb ang kaliwang kamay nito na simbolo umano ng pagiging Panginoon ni Jesus sa buong mundo. Tila kinakatawan din umano nito ang soberenya ng Espanya sa maraming bansa. Yan at ang iba't ibang mga pista para ipagdiwang ang naturang santo, isa pong buhay na paalala kung gaano kahalaga sa mga Kristiyano ang ating paniniwala. Tulad din po ito ng lagi na rin po nating paalala na gaya ng kay Alaman, ang pagkapit sa mga paniniwala ay kay Yamanan. Kay okay. What's up mga kapatid? Nakisali na rin ang Farm Fresh Foxy sa saya ng 2024 PVL Free Agency at nagpirma sila ng 9 na bagong players. Una na dyan si F2 rookie sensation Jolina De La Cruz at dating Choco Mucho opposite hitter Caitlin Viray. Binalita din ang kuponan na nakuha nila si Ange Legacion pagkatapos i-release ng PLDT last year. Foxies na din si outside hitter Chini Arroyo and outside spiker Elaine Casilag na parehong galing din ng F2. Sasama sa kanila si dating Sherry Tigo crossover Jacel De Los Reyes. At maglalaro din para sa Farm Fresh Foxies sa parating na season si dating mga UST Golden Tigresses na sina Janelle Delerio, April Tapia at Julia Angeles. At sa PVL pa din, pumasok na rin si billionaire Frank Lau ng Strong Group Athletics sa volleyball at magte-take over ng Jerflor franchise. Affiliated din si Lau sa Farm Fresh Foxies kaya mukhang magiging sister teams ang dalawang kuponan. Kung babalikan natin, kinailangan saluhin ni PVL President Ricky Palou ang mga unpaid salaries ng mga malalaro ng defenders kaya malaking bagay ang pagkuha ni Lau ng responsibilidad. Hindi nanalo in 11 games ang Jerflor nung huling conference at goal ng Strong Group maging competitive na sila sa parating na season. At patuloy ang aksyon sa PVL kahit off-season mga kapatid. Marami pa dapat tayong abangan pagbukas ulit ng liga. Huwag kayong aalis, sports pa tayo mamaya. Susunod, pulis sa Cebu ng hold up dahil sa pagkalulong sa Isabong. At higit isang siglong istasyon ng bumbero sa Maynila planong gibain para sa road widening. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Dahil ng road rage sa Quezon City na iniulat natin kanina, eksklusibong humarap sa News 5 ang lalaking motorista na sangkot sa 3 viral video. Ayon kay Jessie Virtudazo, ang mga insidente raw na kinasangkutan niya ay gawa ng walang disiplinang mga driver na nakagit-gitan niya sa kalsada. Wala naman daw siyang intensyong saktan ang mga driver. Ang hawak niyang pamalo, pangdepensa lang daw sakaling atakihin siya ng mga nakaalitang motorista. Kapag lumampas tayo sa limit na yun, nasobrahan na tayo, then we go crazy or we go amok. Correct. We go, nagwawating tayo. Imagine kung yun nga, sobrang bilis kong tumakbo tapos bigla mo akong ikakat na ganun, di ba? Paano kung tinamaan ka? Sisisi mo pa ako. Hindi naman ako magwawating ng ganun ng walang dahilan eh. Ipinatawag na raw siya ng Land Transportation Office sa Miyerkules. Kaugnay daw yan ng isinampang reklamo ng nakaalita niyang driver ng passenger van na hinaran niya noong Desyembre. Nahila na rin daw ng car dealer ang kanyang kotse matapos na hindi mabayaran dahil nawalan siya ng trabaho noong Nobyembre. Nagsanga-sanga na raw ang personal niyang problema kaya naging mainitin ang ulo niya sa mga motorista. Pero wala raw siyang pinagsisisihan sa nangyari. I don't care. Kasi, kahit anong gawin ko, people will criticize you eh. May it be good or bad. Am I right? Or am I right?
Ginahasa umano sa kapinatay ang 7 taong gulang na babaeng natagpuan sa kuweba sa Lucban, Quezon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang suspect na si Leon. Galing siya sa loob ng kuweba at may bitbit na bareta o crowbar. Namataan siya ng isang residente at naghinala kaya chinek niya sa pinanggalingang kuweba ni Leon. Tumambad sa kanya ang grade 2 student na si Ali. Nakatali pa ang kanyang kamay, wala ng suot pang ibaba at tinabunan ng bato ang bangkay ng biktima. January 13, huling nakita si Ali hanggang sa natagpuang patay kahapon. Nadakit naman sa follow-up operation si Leon. Wala siyang payag kaugnay sa insidente at no comment din ang pamilya ni Ali. Umabot na sa isang bayan ang dumaloy na lava mula sa pumutok na bulkan sa Iceland. Makikita sa video na ito kung paanong nilamon ng lava ang isang gusali sa bayan ng Grindavik. Maging ang ilang bahay tinupok ng apoy. Nagsilikas ang maraming residente. Kahit papano napaghanda naman ang pagsabog ng bulkan. Nagtambak pa nga ng lupa at mga bato para harangan ang lava flow. Pero sadyang malakas ang pagsabog ng bulkan kaya pasok pati ang bayan. At inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala. Ito ang pangalawang beses na pumutok ang bulkan sa loob lang ng isang buwan. Susunod, pulis sa Cebu ng hold up dahil sa pagkalulong sa isabong. At 90s Pinoy rock band na River Maya muling nagsama-sama sa isang performance. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa kulungan ang bagsak ng isang pulis sa Cebu matapos mang hold up. May problema sa pera at lulong daw sa online sabong ang naturang pulis. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Sapul sa CCTV na ito ang pagpasok ng isang lalaki sa opisina ng Lamac Multipurpose Cooperative, isang financial institution sa Toledo City, Cebu nitong Biyernes. Hindi kita sa video pero armado ang lalaki. Nilapitan niya ang gwardya. Kinuhanan ng armas at pinapunta sa counter. Dito na niya inutusan ng mga empleyado na ibigay sa kanya ang mga pera sa kaha. Ang mga customer walang magawa. Ilang sandali pa makikitang may hawak ng supot ang lalaki. Tinutukan niya pa ng baril ang mga customer at empleyado. Bago umalis, tangay ang nasa 200,000 piso. Ayon sa pulisya, isang pulis ang suspect na kinilalang si Patrolman Jimar Isikel. Nasa 5 taon na siya sa serbisyo at nakadestino sa pagbabantay sa Sinulog Festival. Agad siyang naaresto. Hindi naman pwede natin itutuloy yan kasi masisira talaga ang image ng PNP kapag may isang PNP na gumagawa ng kalokohan. Kaya buti na lang na kami din ang nakahuli sa kanya. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect pero tumanggi siya. Pero ayon sa Toledo Police, lulong sa online sabong si Patrolman Isikel. Umamin siya sa aming officials. May financial problem kasi siya. May sabi-sabi na online sabong daw. Tapos yung ibang mga sugal na sa online, sir. Customer umano ng naturang kooperatiba ang suspect. Kaya posibleng minanmanan na niya ang galawan sa loob. Nag-loan pa raw ng 100,000 pesos ang suspect sa kumpanya. Pinag-aaralan na kung may kasabwat ba ang pulis sa pang-hold up. Inihanda na ang kasong robbery. Posibleng dismissal ang ipataw na parusa sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Sa esports mga kapatid, Team Secret ang kauna-unahang Valorant champion sa Asia Pacific Predator League. Sinweep ng champion team ang mga Japanese representatives ang FAV or Fave Gaming sa finals. Binigyan ng mga Hapon ang TS ng challenge nung first map pero hindi nagpatinag ang mga Pinoy na nanalo 13-7. Sa pangalawang laro naman, dominante na ang Team Secret na nanalo 12-3. Nag-uwi ng $65,000 o 3.6 million pesos ang champions. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga, binagsa ng Pinoy Carats ang 2-day concert ng K-pop supergroup na 17 nitong weekend. Yun nga lang, sold out man ang concerts, not so sold naman ang feels ng ilang fans. Bukod kasi sa napakatagal at napakahabang pila, nagtiis sa init ang audience bago tuluyang makapasok sa stadium. Pagpasok sa loob naman, may mga upuan pang bumigay. Wala namang nasugatan pero nag-alala ang ilang fans pati na rin ang mismong 17. Si Mingyu, namigay pa nga ng tubig sa Carats. Wala pa namang pahayag ang organizer ng concert tungkol dito. Eto pa, pinusuan ng 90s fans ang muling pagsasama-sama ng original members ng bandang River Maya sa isang espesyal na prod number sa Asap Natin To. Throwback to the 90s ang feels ng performance na yan ng classic song ng banda na LSC. All out sa Asap stage ang River Maya OG members na sina Bambu Manialak, Rico Blanco, Mark Escueta at Nathan Azarcon. Patikim ang performance na yan sa kanilang gaganaping reunion concert sa SMDC Festival Grounds sa February 17. Sure, dadagsain yan. Marami fans yan. Panahon natin. Uy, panahon nila yun. Sino yung River Maya? Ay, tumigil ka. Hindi daw yung panahon. Ben and Ben lang nakilala ko. Uy, kanina dito yan, ha? Oh, nasa Good Morning kapatid. Pa-picture kayo, Hindi ha? ko inabutan. Pero yung River Maya sobrang hindi natin palalagpasin yan solid, River Maya. Yes. Yan, abangan natin. Nood tayo niyan. Support Rico Blanco. At yan ang mga balita, impormasyong dapat inyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi.